Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 27, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kaliwat ka ng motorcade at proclamation rally. Kasado na para sa unang araw ng local campaign sa Biyernes. Komite ni Senator Amy Marcos, may initial findings na kung may mga paglabag sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pangulong Marcos, ikinagalit umano ang Senate investigation sa pag-aresto kay Duterte, sabi ni Senator Amy. Malacanang nag-react. Dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hinamon si Senator Amy na maghain ng impeachment kontra kay Pangulong Marcos. Sa showbiz, Nation's girl group na BINI kinilala sa Billboard Philippines. At sa sports, Pinay tennis star Alex Iyala wagi sa Miami Open quarterfinals laban sa world number 2 Iga Swiatek. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang paalala sa ating mga ka-A to Z. Asahan po ang posibleng mas mabigat na daloy ng trapiko bukas Biyernes sa pag-arangkada ng local campaign season. Alamin kung saan-saan ang mga venue ng malalaking rally sa ating Balitang A to Z. Naka-heightened alert na ang kapulisan dahil sa inaasahang malalaking aktibidad sa buong bansa ngayong Biyernes, March 28, ang unang araw ng local campaign season. Sa Maynila, inaasahan ng team ni Isko Moreno na magsisimula ng motorcade sa R10 simula sa may Smoky Mountain area. Kasado na rin ang proclamation rally nito sa Moriones, Tondo ng alas 6 ng gabi. Alas 6 din ng gabi sa Earnshaw Street naman sa Sampaloc, gagawin ang proclamation rally ng incumbent Mayor Honey Lacuna. Habang sa may Recto naman alas 4 ng hapon ang sa grupo ni Sam Versosa. Sa Quezon City, maagang magsisimula sa Liwasang Aurora ang mga aktibidad ng ilang kakandidato bago mag-iikot sa mga barangay. Sa San Juan City, magsisimula ang ilang kandidato ng isang misa sa Santuario del Santo Cristo na susundan ng motorcade papuntang PhilOil Center para sa isang programa. Sa Arca South naman sa Taguig City ang aktibidad ni Lani Cayetano habang malaki rin ang inaasahang rally sa Liwasang Aguinaldo sa Cavite. Sa harap nito, ipinagpaliban naman ng tiket ng Marcos Jr. Administration na Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang lingguhang campaign rally sa Biyernes dahil ilan sa kanilang kandidato ang lalahok sa local campaign kick-off sa iba't ibang lokalidad. Bukod rito, may ilan ring rally ang nakakasanaman bilang suporta maging kontra sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magdiriwang din ng kanyang kaarawan sa parehong araw. Opisyal na nga magsisimula sa Biyernes, March 28 ang campaign period para sa mga local candidates. Dahil dito, puspusan naman ang paalala ng Commission on Elections para panatilihing mapayapa at maayos ang electoral activities sa bansa. Pero ano nga ba ang mga hindi dapat gawin ng mga kandidato ngayong kasagsagan ng kampanya? Ang lahat ng yan alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Naglalakas ang campaign jingle, pagbabahay-bahay at samut-saring campaign merch. Isang araw na lang at makikita na ito kaliwat kanan sa bawat barangay, distrito at munisipalidad. Sa pagsisimula yan ang 45-day campaign period ng mga lokal na kandidato, kasunod ng 90-day campaign period ng mga national candidate noong Pebrero 11. Mismong tensyonado na sitwasyon na dadagdagan po yan kapag ka lokal. Mas nagiging mainit, lalo na yung mga supporter nila. Simpleng pikunan sa pag-rally, simpleng nalagyan ng campaign material, natakpan ng konti ang mukha ng isa. Kaya ang Commission on Elections nakalatag na ang guidelines para tiyaking mapayapa at naaayon sa batas ang pangangampanya ng mga lokal na kandidato ngayong halalan 2025. Kabilang na riyan ang guidelines sa pagpapaskil ng mga campaign material o poster. Hanggang 2 by 3 feet lang na sukat ng mga poster.
tarpaulin at billboard ang pinapayagan ng COMELEC. Pag maglalagay ng mga campaign materials kung saan-saan, common poster areas, sa private properties pwede maglagay, pero magpapaalam sa may-ari. Baka naman hindi gusto ng may-ari ng ganyang kalalaki na pinaglalagay po ninyo. Gagamit lamang tayo ng biodegradable materials. And at the same time, pag may natanggap tayong notice sa COMELEC to remove, just remove. Ilan pa sa mga ipinagbabawal ng komisyon ang pagpapakain sa mga kampanya at rally, paggamit ng mga awitin sa campaign jingle na wala namang permiso o otorisasyon ng may-ari ng kanta, at pamimigay ng ayuda o kahit anumang pera dahil iko-konsidera itong vote buying, lalo na kung wala naman sa spending ban exemption ng COMELEC ang ayudang ipamimigay. Walang politiko kandidato during the distribution ng mga ayuda. Huwag po natin i-compromise yung nararapat sa mga kababayan natin na tulong. Unfair naman po sa kanila dahil sa inyong kasalanan. Tiniyak din ng poll body ang mas maigting na security protocol sa mga lugar na nasa red areas of concern at sakali mang mailagay na sa COMELEC control ang Maguindanao del Norte. Bago pa man kasi ang simula ng local campaign, may mga election-related violence nang naitala ang komisyon. Kabilang na ang pananambang at pagkamatay ng isang election officer at kanyang asawa sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte nitong Miyerkules. Dinagdagan po namin ang puwersa doon na hindi po nila nalalaman. Ibig sabihin, nag-mobilize po kami ng ilang puwersa. Nagdagdag kami ng, for example, ng ilang dibisyon ng Philippine Army, ng batalyon ng Philippine Army. Ngayong March 28, magsasagawa naman muli ng Operasyon Baklas ng COMELEC para tanggalin ang mga pasaway na campaign materials ng mga lokal na kandidatong lumabag sa kanilang guidelines. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nilabag di umano ang karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Batay yan sa paunang findings ng Senate Committee sa pamumuno ni Senator Amy Marcos. Matapos namang kumala sa senatorial slate ng administrasyon, inamin ng senadora na tila nagalit sa kanya ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Ace Cruz may balitang A to Z. There were glaring violations of the rights of the former president. Ito ang initial findings ng Senate Committee on Foreign Relations sa pamumuno ni Senador Amy Marcos ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Malinaw anyang wala ng jurisdiction sa Pilipinas ang ICC mula nang kumalas ang bansa rito. Hindi rin anya red notice ang inilabas sa Interpol, sa halip ay diffusion notice lamang at hindi isinangguni ng mga otoridad sa local courts ang kaso. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. Tingin ng presidential sister, may kinalaman ito sa hindi pagkakaunawaan ng Pangulo at Bise mula na magbitiw ang Bise sa gabinete. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. Nagbago rin talaga. Pero ayon sa Malacanang, walang personalan sa naging hakbang na ito ng gobyerno. Wala po tayong pinepersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Tingin ng senadora, ikinagalit ng kanyang kapatid ang ipinatawag niyang Senate hearing kaya't hindi na binabanggit ng kanyang pangalan sa senatorial slate ng administrasyon. Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. Halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Nauna nang inanunsyo ng senadora ang pagkalas niya sa senatorial slate ng administrasyon. Sa April 3, Huwebes ay nakatakda ang pangalawang Senate hearing ukol sa Duterte arrest.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hinahamon ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Senator Amy Marcos na maghain ng impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay kung totoong naninindigan si Senator Amy na mali ang ginawa na pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng liderato ng kapatid na Pangulo. Paratang ni Panelo, tila namamangka sa dalawang ilog ang senadora na gustong makakuha ng boto sa panig ni Duterte at ni PBBM. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, nakamo ko sa kanya. Hindi naman siyempre gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. Naniniwala ang political analyst na si Alan German na tama ang naging hakbang ni Senator Amy Marcos na pumalas sa Senate slate ng administrasyon. Ayon sa kanya, mula sa dating mataas ay bumagsak si Amy sa surveys pero ngayon wala na sa Magic 12 kaya tila namamangka na sa dalawang ilog. Paliwanag pa ng political analyst, hindi buo ang suporta ng mga Marcos dahil madalas niyang punahin ang administrasyon habang nag-aalinlangan naman ang Duterte supporters dahil sa apelyido niyang Marcos. Sa kabila ng issue, nananatiling hamon kay Senator Amy kung paano niya makukuha ang tiwala ng dalawang grupo ng mga botante. Tandaan natin, dati siyang mataas and she dropped. She actually dropped. So will it affect her? Definitely, because at least finally she took a side. Ang problema kasi nangyari kay Senator Amy, gumitna. Sabi nga nila, di ba, ang namamangka sa dalawang ilog, sasadsad sa lupa eventually. May mga tsuper ng transport group na Manibela na binigyan ng ticket dahil sa illegal parking. Yan ang iginiit ng Metro Manila Development Authority matapos sabihin ng naturang transport group na wala umano ni isa sa kanila ang natikitan sa kasagsagan ng ikatlong araw ng tigil pasada sa San Juan City nitong Miyerkules. Ang mga ticket na yan, mariing pinagdudahan ng Manibela. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Nakapost ngayon sa social media page ng Metropolitan Manila Development Authority ang 4 na mga tiket na inisyo umano laban sa 15 mga tsuper ng transport group na Manibela. Natsyempuhan kasi ng MMDA Strike Force Operation nitong Miyerkules ang 100 mga jeep ng Manibela na pawang nakaparada sa magkabilang bike lane sa kabaan ng Northeast Green Hills, Connecticut Street sa San Juan City. Kasagsagan ito ng ikatlong araw ng kanilang tigil pasada. Pero taliwas sa naunang pahayag kahapon ng MMDA Strike Force. Actually, as of the moment, wala naman natikitan eh. Pinapaalis lang namin sila. Wala po nainikit. Wala po nag-issue ng ticket. Pinapa-verify lang kung may lisensya. Dahil kasi kung walang lisensya, hindi naman po pwede magmaneho. Wala po tayong tinaw. Kaya naman duda rito ang grupong Manibela. Kung mayroong kaming hawak na ticket, hindi magsisinungaling itong mga kasama ko kasi ipapa-shoulder doon sa buong grupo yun. Sabay-sabay po kaming umalis na nanghalian pa kami doon sa may Corinthian. Kompleto kami doon, sir. Wala po, sir, lumapit sa amin ni isa na natikitan. Anyway, kung may sinabi si Gab, mali po yan dahil we can show you yung tickets. We can show you the tickets that we issued. 15 tickets po yung na-issue natin. Sadya raw na itinago ng MMDA ang mga pangalan na nakasaad sa tickets sa online post alinsunod sa Data Privacy Act. Pagdodoktor na mga statement ng ginagawa, dapat hindi pinagkakatiwalaan yung ganyan. Ano ang purpose niya para maglabas po ng ganyang statement na may nahuli sa amin na 15? Hindi nga nakaisa, dalawa. Lumalaban nga kami, sir eh. Sinusubukan pa rin ng Balitang A to Z na kunin ang panig ni Go. Gayunpaman, siniguro ng MMDA na mananagot ang mga nakitang nanakit sa dalawang naninitang traffic enforcers habang kinukuyog ng mga tsuper. Kino-consider natin yung legal actions kasi nga kung titingnan mo, assault yan sa person in authority. Dahil nagpapatupad lang naman sila ng kanilang tungkulin na iayos yung ating lansangan, and yung mga pananakit na ganyan ay may kaukulang parusa. Yun, sir, sinungaling, ipakita kung ano ang pangalan ng mga natikitan na yun, 15 na yun na natikitan. Tapos patatawag namin sa isang press con yung
yung mga drivers namin. Kapag walang napatunayan, mag-resign siya, yun ang hamon ko sa kanya. Sa ngayon, wala munang kilos protesta ang Manibela. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada na siyang inaasahang magtatagal ng Biyernes sabay sa dialogo ng grupo kasama ang Department of Transportation. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinatatanggal ni Transportation Secretary Vince Dizon ang VIP lounge sa Siargao Airport para bigyang luwag o space ang terminal ng mga pasahero at turista. Paliwanag ni Dizon, hindi naman kailangan ito at mas importante ang mas maayos at mas maluwag na terminal para sa lahat. Inatasan din ni Dizon ang Civil Aviation Authority of the Philippines na tanggalin na ang isang X-ray machine na nagpapabagal sa security checks at magpatupad ng modular expansion para mas maraming pasahero ang makaupo ng maayos. Hindi binigo ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang fans matapos umabot ng 12 million pesos ang kita ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear sa unang araw pa lang ng screening. Ibinahagi mismo yan ng Star Cinema sa kanilang Instagram. Puring-puri rin ng fans ang cinematography ng naturang pelikula. Bukod dyan, star-studded ang premiere night ng My Love Will Make You Disappear na dinaluhan ng malalaking bituin gaya nina Angelica Panginiban at Bella Padilla na pawang BFFs ni Kim Chiu, kasama pa sina Ryan Bang at Maymay Antrata. Congratulations, Kim Pao! Susunod, isang araw bago ang lokal na kampanya, guidelines sa pamamahagi ng pondo sa AKAP program inilatag. At Nations Girl Group Bini, may bago na namang natanggap na pagkilala. Ano kaya yan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang araw bago simula ng kampanya ng mga local candidates, inilatag na ng Department of Social Welfare and Development ang mga estriktong guidelines sa pamamahagi ng pondo sa ayuda para sa Kaposang Kita o AKAP program. Yan ay upang hindi anya ito magamit sa pamumulitika. Batay sa DSWD guidelines, ang maaaring tumanggap ng tulong sa AKAP program ay yung mga mas mababa sa minimum wage ang kita. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Last week pa namin nakuha yung pondo, so for all I think may mga field office na gumamit. Hindi siya grand launch ngayon. Aabot sa 26 billion pesos ang pondo para sa ayuda sa Kaposang Kita program o AKAP. Isang one-time cash aid program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development na maaaring gamiting pambili ng gamot, pambayad sa ospital o funeral expenses at pambayad sa iba pang pangangailangan gaya ng pagkain o transportasyon. Program for any individual who is going through crisis. Ito, it's only for below minimum wage earners. 5 milyong Pilipinong below minimum wage earners ang target na benepisyaryo ng AKAP program. Katulad ni Narisa at Francis na matyagang pumila para makatanggap ng ayuda. Po naman, malaking tulong po. Pambiling gamot ng asawa ko. Mabilis naman siya. Tsaka 5K nakuha ko. Blessing in disguise talaga. Kasi wala na akong pera eh. Kaya yun, dumating siya. Ang halagang makukuha ay depende sa assessment at interview ng social worker. Halimbawa, batay sa guidelines, ilalaan ng 5,000 hanggang 10,000 pesos para sa tulong medikal at hanggang 50,000 pesos para sa funeral expenses. Iginiit ng kalihim na ang DSWD ang mga ngasiwa sa pamamahagi ng ayuda at wala aniyang palakasan sa mga politiko. Walang any provision na nakalagay na kailangan may magre-refer sa'yo. Basta kung may pangangailangan, ang pinakamabilis yung gagawin, magtungo na lang kayo sa pinakamalapit na DSWD office. Batay sa DSWD guidelines, bawal ang paggamit ng mga tarpaulin, sticker at t-shirt na may pangalan o larawan ng mga politiko. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Walang pag-uusap sa pagitan ni Independent Senatorial Candidate Francis Pangilinan, Bam Aquino at Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan ang pagkukumpirma ni Alyansa Campaign Manager Representative Toby Tiangco. Anya, hindi niya pa nakakausap sina Pangilinan at Aquino. Matatanaang sinabi rin ni Pangilinan na wala rin siyang natatanggap na anumang alok mismo mula sa partido. Lumabas ang usap-usapan matapos bumakas si Senator Amy Marcos sa administration ticket dahil sa hindi pagkakasundo sa desisyon ng gobyerno na iparesto at ipasuko si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Sa kabila naman ng issue, iginigiit ni Pangilinan na ang kanyang laban ay para sa mas murang pagkain at hindi patungkol sa anumang partido o kulay. Nakatakdang itigil ng ilang overseas Filipino workers ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas mula ngayong Biyernes, March 29 hanggang April 4 bilang protesta sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay dating NEDA Chief Winnie Monsod, hindi ito sapat para maapektuhan ang ekonomiya. Ayon kay Monsod, tila patak lamang sa lawa ang mawawala sa bansa sa loob ng isang linggo. Paliwanag pa ng ekonomista, maliit lang ang porsyento ng OFWs ang sumusuporta kay Duterte para magkaroon ng malaking epekto ang tigil padala. Tiniyak din ni Monsod na hindi naman hihina ang ekonomiya ng Pilipinas. If the country loses 185 million during that zero remittance week, and it will come back, huh? Okay. Do you think it will affect the economy? Interest rates, exchange rate? Of course not. $185 million is a drop in the pond. Mas paigtingin ni US President Donald Trump ang tensyon sa global trade matapos i-anunsyo ang 25% tariff sa mga sasakyang hindi gawa sa Amerika simula April 2. Paliwanag ni Trump, walang taripa kung gawa sa US, pero kung hindi, nararapat na magbayad ng buwis. Inaasahan namang maapektuhan ang mga sasakyang mula Japan, South Korea, Canada, Mexico at Germany. Habang nagbabala ang Center for Automotive Research na posibleng tumaas ang presyo ng mga sasakyan ng libo-libong dolyar at maapektuhan ang merkado ng trabaho. Bukod sa auto industry, nais ding patawan ni Trump ng taripa ang pharmaceutical at semiconductor industries bilang bahagi ng tinatawag niyang Liberation Day para sa ekonomiya ng Amerika. Another achievement unlocked dahil nakatanggap ng pagkilala ang Nations Girl Group na BINI mula sa Billboard Philippines. At Korean A-list actress Song Joong Ki bibisita sa Pilipinas para sa kauna-unahang fan meet. Makichika sa balitang ito si Showbiz ni Lane Garcia. Blooms make some noise. Isa na namang milestone ang na-achieve ng Nations Girl Group na BINI matapos itanghal bilang 2025 Women of the Year ng Billboard Philippines. Sa pahayag ng Billboard PH, hindi nakatakatakang bigyan ng pagkilala ang naturang grupo dahil sa kanilang sold-out concert tickets around the world, chart-topping hits at international awards. Sapat na dahilan para kilalanin ng BINI as 2025 Women of the Year. More to come, Blooms! Samantala, the long wait is over. Dahil ang opang minahal at kinakiligan ng maraming Pinoy, bibisita sa Pilipinas ngayong buwan ng Mayo. Yan ay walang iba kundi si Song Joong Ki, ang South Korean superstar na nakilala bilang si Vincenzo at Officer Yu sa hit K-drama series na Descendants of the Sun. Ready nang makipag-fan meet si Joong Ki sa kanyang Pinoy fans sa May 24 na bahagi ng I Am Song Joong Ki Live in Manila na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Ayon kay Joong Ki, ito ang kauna-unahang fan meeting niya sa Pilipinas. Kalakip rin ng nasabing fan meeting ang iniendorso ng aktor na local health wellness brand. May mensahe naman at imbitasyon si Joong Ki para sa Pinoy fans. 마푸하이 필리핀스. 네, 안녕하세요 여러분. 배우 송중기입니다. 제가 IM 월드와이드 브랜드 앰베서더로서 함께하게 되어 정말 너무나 기쁩니다. 여러분 정말 좋은 소식이 하나 더 있습니다. 바로 제가
5월 24일에 여러분을 만나기 위해서 필리핀 마닐라에 갈 예정입니다. 항상 저를 응원해 주시는 여러분과 같이 아주 즐거운 시간을 같이 보낼 수 있을 것 같아서 너무나 벌써부터 기대가 됩니다. Exciting! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Susunod, Pinay tennis star Alex Ayala sumakses sa Miami Open quarterfinals. Magiging katunggali sa susunod na laban, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. All eyes on Alex Ayala. Patuloy nga ang mala fairy tale story ng teenage Filipina athlete na si Alex Ayala matapos ang sunod-sunod na surprise wins kontra sa mga bigating manlalaro sa Miami Tennis Open. Ano ba ang ibig sabihin ng mga big success na ito para sa kanyang rankings at sa kanyang prize earnings? Alamin sa Balitang A to Z Sports ni Stanley Gahete. Alexandra Ayala's dream run continues. Ito ang saktong sandali sa Miami Tennis Open nang maipanalo ng 19 anyos na Filipina wildcard entry na si Alex Ayala. Ang tinaguriang pinakamalaking laban ng kanyang karera so far. Sa score na 6-2, 7-5, pinataob ni rank 140 na si Ayala ang world number 2 na si Iga Swiatek ng Poland. Iga Swiatek, 5 times a Grand Slam champion. You have beaten all of them. I don't know what to say. I'm in complete just disbelief right now and I'm on cloud 9. Dahil sa panalo, umakyat na sa number 75 ranking si Ayala, ang kauna-unahang atletang Filipina na nakapasok sa World Top 100. Pasok na rin si Alex sa WTA 1000 semifinals. Bilang semifinalist, panalo na si Ayala ng mahigit $300,000 o nasa 18 million pesos. Pero pwede pang lumobo yan sa 34 million pesos kung makakapasok sa championship. Pero kailangan muna niyang manalo muli sa susunod na laban sa Biyernes ng umaga kontra naman sa 31-year-old ranked number 4 American na si Jessica Pegula. Mapapanood ang laban na yan bukas March 28, Biyernes, alas 8 ng umaga dito sa A to Z Channel. Best of luck, Alex! Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Go, Alex! Sumakses ka! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa politiko na si Marco Rubio. Ang sabi niya, kailangang siguraduhin na ang mga programa ng gobyerno ay manghihikayat sa taong bayan na magtrabaho at hindi dumipende sa otoridad. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!